na reseta na lukot. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di mo malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Ako unang mga kamusta pare, kamusta ka na? Sige. Okay lang kuya, ito. Ano pa rin? Tuloy-tuloy pa rin sa mga mga pinagkakaabalahan. Business pa unti-unti. Ano pinagkakaabalahan mo? Ngayon kuya, nasikaso ko yung bilyaran na tinayo namin. Tapos Astig. yung kapihan din ng kuya namin. Yeah. Tapos ngayon yung ano din, yung shop namin ni Mot, tuloy-tuloy pa rin naman yung proseso ng progress kahit paano. Gumagana pa rin. Tapos ngayon sinusubukan kong mag-create naman ng album, gumagawa ako ng album. Puta, sandali, mamaya na yung album. Interesado ako sa mga ginagawa mo. Okay lang ba yon? Oo kuya. Kumusta yung bilyaran nyo? Saan yan? Dito siya kuya sa may Salawag, Dasmariñas, Cavite. Tapat siya ng subdivision namin sa San Marino. Doon namin tinayo yung kapihan tapos yung bilyaran na magkatabi. Gaano katagal na yung bilyaran mo? Nauna yung bilyaran ko kuya eh. Nauna siya ng siguro mga 4 na buwan. Tapos sumunod na yung kapihan. Nilipat ko yung bilyaran sa tabi ng kapihan para combo siya. Yeah. Habang nagbibilyar, pwedeng umorder ng kung ano man. Ganun. May Mismo beer kuya. din. Ganun. Di ko siya di ko nilagyan ng mga ganun niya kasi baka mag-cause pa ng mga gulo-gulo eh. Iiwas ko din. Kumbaga baka magbatuan ng bola eh. Lugi naman ako, akin yun. So, Mga solo ka bukol ng dyan, bola pare? dun. O sinong kasosyo mo? May kasosyo ka ba? Sa bilyaran kuya, ako lang mag-isa. Tapos sa Astig. kapihan, dalawa kami ng kuya ko. Astig, pare. Dalawa kami ng kuya ko. Solid. Kamusta naman ang... Kasi ngayon hindi ko na alam kung dati nung medyo 20s ko, sobrang putok na putok ang bilyaran eh. As in, puta, ano siya, cash cow siya, no? Kamusta ngayon? Okay, marami pa rin ba nagbibilyar? Oo kuya, kasi parang bumalik ulit eh. Kumbaga, bumalik ulit yung ng bilyar ngayon. Lalo, Kailan? siyempre, nakikilala sila JB Sukal, sila AJ Manas, yung mga clips nila na kumakalat sa internet. Kumbaga ano yan, Nabuboost din yung ibang bata. mga new school na mambibilyar yung mga yan? Mga pambato rin talaga ng Pinas yan, mga bata pa. So, saan sila nagko-compete? Sa mga liga na kung saan Si nananalo AJ si Manas bata? kuya, si AJ Manas, oo, yes, si AJ Manas, international na siya. Yung JB Sukal, dayo-dayo serye lang siya, pustahan, ganun. Astig. Pero, Astig lang na ano. mahusay din talaga yung bata. Wala lang. Nakakatuwa lang na parang may bagong wave ng mga mambibilyar na, ano bang term? Anong tamang term sa ganun? Billiard player, pool player, whatever. 'Di ba na pagkatas nila bata, nila Django. Bilyarista. Bilyarista. Oo. Okay, bilyarista, no? So, tangina, no? Meron ng sumunod kila bata at kila Django. Oo, meron ka. Palag-palag na rin yung mga yun. Solid. Hindi ko alam, pasensya ka na pare. Mahusay. Alam mo, hindi ako Okay. updated sa eksena ng bilyar. Pero alam mo yun, nagkaroon ng phase sa buhay ko na tambay din ako sa bilyar. Sa Makati, basta sa Glorieta may bilyaran dati doon. Lagi kami nandun. So, alam ko rin, nakita ko yung lakas, no? Tsaka parang tangina, may isang beses pare, nag-LOA ako nung nag-aaral pa ako. So para may magawa ako, nag-apply ako doon sa bilyaran na yon, na setter, no? Pero syempre hindi nila tinanggap. Spatter, no?
Tangina, astig. Congrats pare. Solid ng ginagawa mo ah. Salamat, So, salamat. bilyaran tas may Oo. kapihan. Yung kuya ko, barista naman yung kuya ko. Kaya, gamay niya rin yung pagdating sa kape. Kaya talagang nag-invest din ako dun sa skills ng kuya ko. Nagtiwala din ako sa kanya. Yeah. Kumbaga, di mabiro din mamuhunan sa ganun. Pero, yung tiwala na iyaano ko sa kanya. Manalo matalo yan. Yun na yan. Astig, no? Nakakatuwa rin na puta wala lang. Kasi parang dito lahat ng tao talagang buhay empleyado eh. Medyo ganun dito eh. So kapag ngayon nakakarinig ako ng ganun parang shit, nakaka-refreshing, no? Nakaka-miss din yung sugal sa Pilipinas na ganyan, pare. Pero astig nga yung Mm. ginagawa mo. Dahil puta, mas solid syempre kontrolado mong oras mo, di ba? Ang saya eh. Totoo ko yan. Ang ina. Tsaka So, ano rin siya kuya, hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka talagang naaapektuhan yung oras ko kasi yung bilyaran kahit iwanan mo lang siya eh. May bantay ka lang na isa yeah. diyan. Oo nga. Less Yun na nga. din siya sa less din siya sa maintenance kasi tisa lang yung ano mo doon, tisa tapos linis, yun lang naman yung kung may tao na magkakaroon ng problema, yun lang yung kailangan mong Yeah. palitan. Il- Sobrang ano lang. ilan ang empleyado mo doon? Isa lang kuya, isa lang talaga siya. Kasi hindi ko naman siya inaano na na pang tour na tournament, ganun hindi eh. Basta, Per oras ang bayad dun sa bilyaran. puta solid, no? Mm. Solid. Congrats, Baga bahala pare. kayo dyan, laruin nyo yan, bahala sa loob ng isang oras. Oo. Basta, wala nang spatter. Wala nang gasto sa spatter. Yeah. Oo nga, no? So, anong, sabi mo, maliban dyan, meron kang, tas nakatabi yung kapihan, tas ano pa yung ibang ginagawa mo? Yun nga, yung sa clothing shop namin ni Mot, yung Nick and Meek Chill. and Chill. Meek and Oo, Chill, tama? oo. Okay. Kaya, yun, Kamusta ano din naman kami yun? doon, okay naman kuya, okay naman, maganda naman yung nangyayari doon. Andun talaga din yung kahit na may buwan na mahina, may buwan na malakas. Pero kahit paano natawid namin siya ng 3 years. 3 years na siya ngayong taon. Solid. Yung So, shop gaano namin na kadalas yan. ka nandun? Sa totoo lang kuya, bihira rin ako mapatambay dun sa shop eh. Pagka may mga stocks na paparating, ganun. Kailangan naming isalansan o kailangan naming bilangin. Tapos pag may ticket na binibenta sa flip top, Yeah. kailangan namin pumunta doon para kami mismo mag-asikaso ng mga ticket sales, tsaka mga inventory, ganun. Hindi kami araw-araw kasi si Mot din may sariling galaw din si Mot na diskarte para syempre hindi naman kami Yeah. pwede mag-stick doon sa Oh, hindi. Kaya kasi ako hindi naman ganyan din kalaki. ayun nga yung tanong ko. Kasi, kumbaga, parang tanga na gaano kadalas pa kayo magkita ni Mot noon. Di ba? Mm. Bira na rin kami magkita ni Mot ngayon. Kumbaga dati nung wala pa akong bilyaran, halos every other day kami magkita kasi pag natambay kami sa shop, rekta basketball kami. Basketball lang kami ng basketball ni Mot. Hindi, tsaka nakikita ko Kahit may court kayo may maliit kayong court sa, Oo, ano, di ba? meron May kami dun ring. sa, Oo. sasalpaan kami dun niya. Mababasag na kami sliding door namin dun. Pag Ang nagsaksa kami saya, dun. pare. Ang saya, pare. Syempre, parang tangina. Kumbaga, ako rin, di ba? Nung high school ako, may ganun kami sa kwarto. Talagang ang sarap lang niyang gawin eh, no? Tangina. Mm. Shooting lang kami. Ubusan kami ng barya dun palagi pag tumatambay kami. Oo, Mag-shooting lang kami. solid yun. 20-20. O, tapos gumagawa ka sa mo ng music ngayon. Oo, kuya, sinisikap kong makatapos ngayon ng kahit man lang EP. Kasi nahihirapan akong makabuo ng isang buong kanta. Yun ang sakit ko talaga. Kasi pag nakakatapos ako ng verse, pairamdam ko, Yun na yun. nasabi ko na dun sa verse yung gusto kong sabihin. Oo nga. Kumbaga nauubusan ako ng ng topic dun sa mismong tema. Kung ano pa yung mga pwede kong sabihin sa pangalawang verse. Pero ngayon, inaaral ko naman kasi kumbaga yung iba nasasabi ko, kaya nga nila eh. So gagawin ko rin, susubukan ko rin. So, paano naging Siyempre, adjustment battle para din. sa iyo? Tingin mo. Hindi ko iniisip yung verse ko yan. Kumbaga, parang wala kang nagawang verse. Ulitin mo siya ng from the scratch, parang back to zero ka ulit. Pakinggan mo siya na Ah, parang hindi mo nagawa yung unang verse, gumawa ka ng sarili mo. Parang kalaban ko lang din yung sarili ko. Ganon, parang sige, huwag mo na isipin yun.
Ganon. Kahit pa paano naman Pero nagawa naman. isipin, gano'n naapektuhan yung magiging subject matter o topic ng kanta sa ganong approach? Sa akin kaya ano eh, Hinuhuli mo chorus, gano'n. hindi, pinakauna yung chorus talaga kuya. Kasi dun na sa chorus, nandun na yung pinaka mensahe ng kanta. Okay. Tapos yung yung tema, yung tema ng kanta, tapos yung title, tapos andun na din yung melody na kailangan sobrang catchy ng chorus kasi yun ang pinaka-importante sa lahat talaga kuya. Yung, para sa akin, yung chorus na Oo. pag catchy yung chorus, possible na madala niya na rin yung buong kanta. Yeah. Ganun ko siya tinitignan. So nakakailang kanta ka na? Sa ngayon yan, nakakaano na ako, apat. Yun, Nakakaapat na patapos na ako. pala eh. Oo, patapos na siya. Pero gusto ko pa rin puliduhin na minsan lang ako maglabas ng kanta eh. Yeah. Kumbaga gusto ko rin siyang maging pulido na di man kasi hindi ko nahihirapan akong nahihirapan akong ipakilala yung sarili ko pagdating sa music kasi mas kilala talaga nila ako sa battle. Yung ibang mga nakasalubong ko sa mga Oo. kahit kapitbahay namin pag nakasalubong ako, ikaw ba si mga ganun-ganun, hindi man lang kaya magtatanong kailan battle mo? Ayan, kailan battle mo? Wala man lang magtanong ng napakinggan ko yung kanta mo, tol, ang lupit. Wala. Bihira, no? Puro, oo, Parang puro ano yun eh, battle talaga yung mga sumpa sa atin bilang battle rapper yun. Kasi lumaki tayo ng solid bilang battle rapper eh, no? So, hindi na nila totoo. masyado na ano yung music natin. Although, kumbaga ako, nung nagsimula flip top, o hanggang tumigil akong bumatel, ginagamit ko Mm, talaga yung battle para i-promote yung music. mm, Pero dahil sobrang lumaki yung mm. battle rap sa Pinas, hindi na nila tiningnan masyado yung music natin. Oo nga, totoo kaya. Pero sayang, no? Pero kahit sa States, Mm, may kita mo yung mga malalaking battle rapper doon. Parang halos lahat sila. Yung music na isang tabi ng mga tao, eh, no? Battle mm. rap, doon na talaga eh, na stereotype na tayo pare-parehas. Oo nga, ang sakit kasi bumatel niya. Ang sakit-sakit bumatel. Ang sakit sa ulo, ang Yeah. sakit sa damdamin. Lahat mararamdaman mo eh. Pag Yeah. music, ang sarap lang eh. Yeah. Oo, no? Iba yung bigat ng battle. Tapos, Ganun. kung magbigay ng opinion yung mga casual na nanonood lang sa YouTube, parang putang ina nyo. Legit siya. Totoo lang. Legit. Sa Kaya, totoo lang talaga. kaya ang mahirap din, ako personally, mahirap din na nagbabasa ng opinion ng iba dahil putang ina. Pwedeng, alam mo yun, kumbaga pwede ka maapektuhan minsan eh, di ba? Alam mo yun. Ewan ko kung, Nakita ko kuya ah, sa mga may mga battle ako na alam ko sa sarili ko na hindi alam makalat talaga. Kumbaga, nagcho-choke ako minsan. Pag ganun, hindi ko na binabasa talaga yung comments kasi pag naumpisahan ko na magbasa ng comments tapos mga negative, wala, masasaktan lang yung damdamin ko. Hindi ko na lang babasahin. hindi, pero oo Ayoko na lang pare. basahin. Siyempre, unang-una sa lahat, tao pa rin tayo, pare, di ba? Mm. Tangina, no? So, kailan Buti na lang lalabas nandiyan yan? si Boss Arik eh, para ako. Ano yan? Baka buti na lang nandiyan si Boss Arik. Ba yung yung karera ko. Siya nagpapagaan para sa'yo, gano'n. Siya lang. Bali yung EP bala ko siyang ilabas ngayong December. Ngayong Okay. December ko siya planong ilabas. Siguro Pagkatas ng bago ahon. magpasko. Pagkatas ng Oo, ahon. kaya pagkatapos ng ako. Ganda, no? Ang gandang Mm. pang-promote. Ganda pang-promote ng battle para sa music na gano'n. Tangina, no? So, yung music nyo, yung ginagawa mo EP, sino gumagawa ng beats mo? Ang gumagawa ng beat ko dito kuya is kapatid siya nung mismong producer ko na si Isaac, si E-King. Yun, siya gumagawa. Siya din yung gumagawa ng beat ni Kio. Minsan nagagawa niya rin yung may beat din ni Bicos, mga ganon. Siya rin yung Okay. tumatrabaho. So, ganun yung parang vibe ng EP mo. Iba-iba ko eh. Kumbaga, iba-iba siya eh.
merong love song, merong trap, merong banger, boom bap. Baga ginawa ko siyang halo-halo Hinalo-halo. doon na Okay. oo, Tap, hindi tap, siya isang ano lang. tas yung pagiging battle MC mo, yung syempre kunari yung humor mo sa battles, in-apply mo sa mga kanta mo. Sa totoo lang kuya, hindi eh. Hindi ko siya in-apply yung anong kulit ko sa sa music eh. May mga ilan-ngilan na akong kanta na makukulit. Pero hindi ako bumabad sa ganun eh. Kasi sa palagay ko, komedyante na nga ako sa battle eh. Tapos, papatawa pa ako dito sa music eh. Ibang usapan tong music eh. Tatatak to habang buhay. Hanggang sa mga kaapu-apuan mo, mapapakinggan tong mga kanta na to. Yeah. Pero Kumbaga, yun din, tutuusin inaano ko siya na ano yan. na ano, inaano mo siya. Na iniingatan ko rin ba? Tsaka iniingatan ko rin na maagawa, ay sinisikap ko rin maagawa ko ng kanta na para sa akin, hindi lang siya entertaining or hindi lang siya timeless. Kumbaga gusto ko siyang gawin timeless yung kanta na kahit anong era mo pakinggan tong kanta ko, sisiguraduhin kong magugustuhan mo. Parang ganun. Ganun. So sinasabi mo ba pare na kapag naging nakakatawa yung kanta, hindi magiging timeless? Parang pwede naman ah. Depende ko yan. Oo, pwede ko yan. Pwede ko na namang sabihin gano'n. Kasi marami din naman eh. Pero kasi sa Yeah. akin, nasanay ako ng ano ko eh. Nasanay akong gumawa ng Seryoso. kanta na melodic o R&B. Tapos pagdating naman sa sa mga trap sa mismong pagrarap ang ginagawa ko naman depende Mayabang. sa kakulab. Mayabang. Oo, Ginagawa mo depende sa mayabang. kakulab. Oo, ganun. Oo, ginagawa ko maangas, may dating. Kumbaga, Yeah. swagness overload. Yeah. So yun ang aasahan sa EP mo ah. Saspatan ko yan pare. Tayo na. Salamat, kuya. Papabouncein mo ako dyan ah. Talaga. Marami din ako makasama doon yan. Di lang naman siya EP na ako lang mag-isa. Siguro ang solo ko lang doon sa EP ko, siguro mga dalawa lang. Tapos yung the rest, may mga featuring na ako doon. Sino mga feature mo? Ganun. Kasama ko dito si Mot, si Ace Herrera, si Yuri Dope, tsaka si King Badger. Yan, yung mga So kasama ko doon. sandali pare. So mabalik tayo sa kay Mot no sa shop nyo. Dati sabi mo halos every other Mm. day kayo nakikita. Paano na Mm. anong naging epekto nun sa karera nyong dalawa sa pagiging rapper? Kasi para syempre iba yung tangina lagi kami kasama na may parang Mm. kadiskasa ng ideas eh, di ba? So Mm. paano Mm. naging kumbaga kayo Sa akin, ikaw ano masasabi mong naging epekto nun sa pagiging rapper mo at battle MC mo? mas ano siya kuya, mas nakinabang ako doon sa totoo lang. Mas nakinabang ako doon sa ano na yung mga time na yun na lagi kami magkasama, yung kasama ko siyang gumawa ng kanta, yung Yeah. kita ko siya kung paano siya mag-create ng kanta, talagang masisinda ka kasi iba si Mot pagdating sa pagsusulat, sobrang competitive nung tao na yun sa pagdating sa pagsusulat. Kaya ako din, syempre, nabubus yung ganun ko na kailangan mo rin galingan kasi pag magmumukha kang tanga pag di mo ginalingan. Parang yun na Oo. lang din yung ano ko eh, nakakahiya pag nag-collab kayo ni mo tas mukha kang gago dun. Kaya ako yung pinaka kinabang talaga dun sa pagsasama namin ni Mot. Kahit na, ayun nga, pagdating naman sa battle, hindi naman din yung sinasabi nila na kakapasulat kay Mot. Hindi. Kapalitan ng ano ba, may mga idea, Yeah. kausap, Yeah. pwede mong Oo. ano ito, Oo. pwede mong silipin to sa ganito. Mas lalo akong nakahasa kasi si Mm. Mot, kilala naman natin si Mot pagdating sa battle rap talagang competitive overload din talagang tao na Mm. yan. Mm. At ang dami kong natututunan, hindi lang sa mga suggestion niya, kundi yung paikitungo niya rin kung paano siya gumanap bilang Mot. Kasi sa lahat ng event na binababaan namin, nakikita ko kung gaano siya ka-humble, gaano siya kahusay makisama. Baga wala siyang pinipiling level ng Yeah. tao, ng Yeah. paikisamahan. Na yun yung para sa akin na na-adapt ko na
Hindi mo kailangan mamili ng tao na kung babasihin mo sa kung ano yung level niya. Kailangan patas lang. Bigay mo yung nararapat na respeto sa kung sino yung kaharap mo. So, ibig Ganun yung sabihin, tao yun. dati, pare, nung hindi mo pa natututunan kay Mot yun, namimili ka ng kausap mo, pare. Totoo yan. Totoo. Pero yung pinipili ko, yung alam kong makakatulong sa akin. Okay. Kumbaga yung pinipili ko, hindi ako basta-basta. For example, sa mga una ko nakasama, sa una kong bilog, naramdaman ko toxic na diyan. Kumbaga dito ako maghahanap ako ng makakasama ko na okay yung vibes, matutulungan ako, Yeah, ma-appreciate kung yeah. ano man yung meron ako, yung talent ko, ma-appreciate. Hindi yung ang pakiramdam paangasan o nagpapalamakan ko, Yeah, hindi ganoon. yeah, Kumbaga sa kanya naramdaman ko yung hindi ako threat sa kanya. yeah. Hindi ako threat sa kanya na posible na baka mamaya maging mas pa, hindi ganoon. Oo. Yun yung na-adapt ko simula nung nakasama ko si Mo. Mas naging yung paikisama ko tsaka paikipag-usap ko sa mga kapwa MCs, kapwa rapper, tsaka din sa mga bagong kakilala, mapasikat man o hindi kilala, ganun. Kailangan Oo. mabuting tao talaga. Ang bait, pare. Ramdam na ramdam ko Ang kabaitan bait mo ko hanggang talaga dito. yun. Ang nasakit. Ang hirap sabihin maging mabait eh. Parang totoo, pare. Paniwalang paniwala ako. Ang- Aray ka. So, may parating ka sa ahon. Sa ahon niya, hindi ko lang sure kasi wala pa namang si boss. Pero sana bigyan ako ni boss. Sabi nga ni boss, nakaraang event ng Vuelta, huwag na daw nga ako magpapakita sa kahit anong event Pero alam ko namang, hindi mo ako matitiis, boss. Paano ba nagsimula ang lambingan nyo? Ewan ko ba? Sa amin ni boss, hindi ko nga din alam ko pero nag-umpisa talaga siya sa yung palagi lang akong active sa mga event, tas lagi akong bumabati sa kanya, hanggang sa naging komportable na si boss, na biru-biruin ako. Tapos ako naman, hindi porket binibiro ako ni boss, tinetake advantage ko yung na biruin ko din siya ng pabalik. Kumbaga sinasalo ko lang, sige lang Yeah, boss, oh, bitaw mo oh. sa akin yung mga hanggang sa yun, sumasama ako kahit sa mga basketball pag nagpapaschedule si Kuya Ah, Dennis. okay. Doon na mas lumala kasi sa basketball. Nung naglalaro kami ng basketball doon ni boss. Kumbaga, may mga pagkakataong niyayabangan ko na siya. Oo. Pinaparamdaman ko na siya ng angas ko. Boss, eto ako mag-basketball. Hindi Si na Boss hindi na Arik na hindi na battle rap 'yun no. Basketball na 'yun. si Boss Arik naiinis Yabang na doon. Ayun, naging ko yan, naging sobrang komportable, naging komportable na rin ako, nakakapagbitaw-bitaw na rin ako ng biro kay boss. Pero iba talaga si boss pag gumante. Kumbaga, may halong personal na rin minsan Kaya, chat up na lang din ako sa gilid Papanggap na lang din ako minsan upuan boss, ikaw na lang bahala dyan. Laugh trip. Ang kulit lang kasi talagang no, nakikita sa camera yung gano'n narinig ng mga tao. So laugh trip lang Pero hindi ka naman Palagi, naiinis. Hindi ka naman naiinis minsan. minsan, talaga, naabot din talaga ako ng inis pag yung lalo na yung kinabit niya na yung mukha ko sa aso, yung kung saan sang aso na ako na ikabit. Hindi ko Sabi alam, ko, hindi ko. wala na to Uy, ni-edit pa ko yan, nag-e-effort si boss. Sabi ko nga kay boss, baka mas marami pa yata akong picture sa'yo. Ay, sa cellphone mo kaysa sa baby mo, boss. Laugh trip Kasi pati yung Last linya time ko ano yan? yung last time din, nung laban namin ni Lip Cram, kung Oh. napanood mo yung mukha kong nakakabit sa aso, flinas nila dun sa malaking LED, yung tatlong LED na sobrang laki. Tapos napatingin na lang talaga ako sa kanya, yung tawa niya talagang ang saya Happiness Happiness talaga yung ligaya niya Kailan yung battle niya Tontuwa. ni Lip? Nung second sight yun. Kailan yun? Last month siya kuya nung Hindi ko pa yung napapanood. Hindi ko pa Babae. napapanood yun. Oo, papanoorin ko.
Pagka, papanoorin ko soon yun. Oo. So maganda yung battle nyo. Ako maganda naman Ano po ba kaya yan? palitan yun. Isa buhay. Isa buhay. Napanood ko. Isipin mo kuya, Okay. isa buhay yun ha. Oh. Isa buhay yun, tapos kinabit yung mukha ko doon. Ang saya eh. Ang Tinanggap ko na ganda lang eh. din. Tinanggap mo na lang din eh. No choice. Maraya. So sa ahon pare, hindi niyo pa Okay pinag-uusapan. na yan. Hindi pa kuya, hindi pa namin napag-usapan ni boss. Tingin ko may magkakaroon muna ng event ngayong October bago yung ahon. Kaya tingin ko mas focus si boss dito sa Oo paparating nga na ano. event. Kasi nabanggit niya yun nung nakaraang gabi, nung Vuelta Balentong 12. Nabanggit niya dun sa may huling message niya na yun nga October ewan ko kung second week or third week na October, Universikulo. Magkakaroon ng Universikulo. Tapos day 1, day 2 siya. Wow! Kaya napakaraming 2-day MC event. ang kailangan niya So, rito so babattle bunuin. ka. Babattle ka niyan. Hindi ako Yeah. hindi ako sa October ko hindi ako makakaalam ko hindi na chat ako ni boss. Pero nataon kasi na yung date ng event may kasabay na lakad ko rin na nakaraan buwan pa na set. Kaya sinabi ko naman kay boss. Naintindihan naman ni boss. Okay. Tangina, no? Kaya Teka, baka talagang ahon na talaga ako makalaban kung sakali. Kung pagbibigyan pa ako ni boss, kung tatanggapin niya pa ako sa liga. ang kulit, naalala ko yung interview mo sa linya-linya, yung merong donut na sa'yo ba yun o si Ay, oo, Arik? niregalo. Sa akin, kay boss meron din eh. Oo nga, Sa akin, ang yun. saya. Ang haba na sa akin, 2 box eh. Effort eh. Ang cute eh. Ang cute nyo pare, para kayong ano eh. Nakakatuwa lang din kasi syempre, ano siya eh. Kumbaga, hindi naman, kumbaga magaan lang naman, pero nagkataon ikaw kasi yun eh. Mm. Saka para sa akin ko yan, talagang ang laki din ng ano sa akin. Tulong niya sa akin kahit ginaganon ako ni boss. Kasi madami na rin taong unawa kung ano yung gano'n namin ni boss. Na hindi naman seryoso yung ano na Oo. yan eh. Oo. Yung ganyang tapings lang yan si boss. Kumbaga, talagang may napindot lang siguro ako dyan kay boss para lumabas yung pagiging ganyan niya. Kasi hindi naman ganyan. Kumbaga, Yun nga. para siyang high school. Pagkasama niya ako, bullying high school. Pagka paborito akong bulihin eh. Lumalabas yung pagiging gano'n niya pag nakikita ako eh. Tangina na. Well, basta ako abangan ko na lang yung yung battle mo sa ahon tsaka yung ano yung ano EP, yung EP mo. May title na ba 'yon? Pinag-iisipan ko pa ko eh, kaya medyo hinahang ko muna siya eh. Talagang ayoko din gawing bara-bara lang kasi unang EP ko to. Yeah. Siguro tatitle lang ko siya ng ano ya, Bulag EP Bingi. Oo nga naman, gusto mo maging De, seryoso joke sa lang. music, no? Ba't hindi? Di ba? Ba't hindi? Oh. Hindi. Oh, ba't hindi? Pwede mo namang gawin eh. Kung gusto mo eh. Bulag EP Bingi, no? Pero teka, kwentuhan mo kung konti, pare. Ano nangyari nung buwelta? Nung dumating ako doon niya, ang nadatnan kong laban na lang, kasi medyo late na ako nakarating, grabe yung traffic eh. Tsaka maaga na nag-uumpisa kuya kasi hindi kaya dati, pang alas 9, nag-uumpisa. Ngayon, alas 6, alas 5, start na. Yeah. Hindi ko naabutan yung laban ni Jonas, ni GL Husky, tsaka ni Slakwan J Black. Ang naabutan kong laban, M-Site, tsaka MP3, GL versus Raffian. Tapos yung isa buhay na Katana Saint Ice Leaf Kramban. Ayun yung naabutan ko na laban. Sobrang wild nung event na yun, kuya. Bakit? Talagang solid kasi sobrang dikit nung laban nung isa buhay. Tangina. Bukod doon talagang nag-stand out din si GL nung gabi na yun kasi dalawang laban siya sa isang gabi.
Tapos nauna lang, parang ilang laban lang yung pagitan, lumaban na naman siya pagkatapos niya manalo kay Husky. Hindi ko lang alam kung anong naging kinalabasan ng battle na yun. Pero panalo siya doon, 5-0 yun. Tapos nung laban niya kay Rafian, talagang sobrang grabe yung crowd. Kasi si Rafian, kilala, si Rafian, iba rin talaga si Rafian. Yung charisma niya sa stage, yung stage Yeah, presence niya, kung yeah. paano niya dalhin yung ano niya, sarili niya, yung aura niya doon sa stage, kakaiba. Tapos si GL, tahimik lang. Tapos pagdating ng battle, para talagang naghalimaw si GL doon sa laban na yun, kakaiba. Sobrang, para siyang pumasok sa trap si Rafian, parang pumasok siya sa trap. Parang gano'n yung dating sa akin. Talaga? Pero Putang may ina. maganda rin naman kasi may laban-laban din naman si Rafian pero hindi lang talaga din naging epektibo kasi nga nung naunang bumanat si GL, talagang konektado dun sa kung ano yung naisulat niya dun sa laban Kay niya kay Husky, Husky. although hindi ko napanood. Talagang naikonekta niya dun para siyang naging round 1 to 6 ganun yung bilang ng ano niya, hindi round 1, round 2, round 3 pagdating kay Rafian. Ang round 1 niya kay Rafian, round 4 ang tawag niya eh. Ah, Kaya ang ah. galing, nalaro niya ng sobrang Binatil niya ganda. yung gabi. Kumbaga binatil niya yung gabi, no? Hindi Mm. hindi dalawang Tapos battles, binatil niya yung gabi. Tang ina gago rin to si yata yung GL, eh, no? May topak din eh, no? May ibang obsession din sa concepts ng pagsusulat ng mga Oo. no? Oo, yan, totoo. Talagang grabe rin siya pumiga ng angulo. Oo. Oo. Ibibigay mo sa kanya Ang yun lupit niya pare. pumiga ng Hindi angulo. hindi basta-basta yung mga naiisip niya. Putang ina, no? Gago rin to si Oo, GL. matindi. Tapos ano pa? Ano pa yung sabi mong napanood mo? MP3 MP3 tsaka M-Site. M-Site. Kamusta? Oh, maganda rin yung palitan nila. Nagkaano lang, siguro lumaylay lang yung round 3 ni MP3. Pero palag-palag talaga, ang ganda ng pyesa din ni Gaano MP3. kalaylay? Sayang naman. Putang ina. Sayang. Ano yan, may part doon na nakakalimot si MP3. Tapos ayun ang tingin kong kinatalo niya doon eh kasi yung 1-2 talagang yung 1 kuwang-kuha niya eh. Tapos yung Ang 2 ina, sobrang sayang. dikit. Tapos yung 3 doon na. Doon pa Kung lumaylay, no? doon pa lumaylay. Tsaka ano, Lakas ng laban. as in nawala siya, ganun? Oo, yan nawala siya. Nakalimutan niya yung linya, may paulit-ulit niyang sinabi. Tapos ayun, syempre, ang laking ano nun, ang laking talagang Mm, epekto nun sa performance as a whole dun yeah. sa laban na yun. Mm. Kaya yun, siguro nag-edge talaga din si M-Site. Tsaka si M-Site talagang battle mode pa rin, pasok na pasok pa rin yung ano niya. Ang ina Pasok na si pasok M-Site. yung bawat sulat na talagang kakaiba. Hindi na uubusan si M-Site. Oo nga, pansin ko nga. Makina din. Makina. Tapos Kumbaga parang yung naka-wire talaga utak niya para mag-isip lagi ng punchline. Parang ganun yung mm, nakikita ko sa kanya eh. Tangina, no? grabe yun si Site, grabe yun. O tapos yung ano, yung Tapos ano pa ba? isa buhay. Saint Ice tsaka Katana. Ay, Saint Ice tsaka oo nga, Saint Ice Katana. Ang ano din, unpredictable din yung performance ni Katana kasi ang ine-expect ko na magiging performance niya dun is lamang yung jokes kumpara sa technicals na baon niya. Pero nagawa niyang sobrang balanse. As in talagang sobrang linis. Yung mga Yeah. punto niya andidiin na doon naman sa nakikita ko hindi siya natapatan ni Saint Ice pagdating sa puntuhan kasi ganun din yung baon ni Saint eh. Sinubukan niya din mag-jokes. Epektibo din naman yung mga jokes ni Saint nung gabi na yun. Pero iba pa rin talaga yung humor ni Katana pag siya bumitaw ng jokes eh. Kumbaga, Yeah. mas akma, mas pasok sa personality niya yung ganong tema. Tapos pag nag-technical din siya, kakaiba rin na para sa akin kanila yung yun yung performance of the night para sa akin si Katana. Tapos ayun, Damn. para sa akin Abang-abang. performance of the night. Kakaiba.
Iba yung aura ni Katana na yun. Pero lakas din ni ano no, ni Saint Ice talaga. Mas nabutasan lang talaga siya ng matindi ni Katana kasi yung mga about sa mga freestyle type shit. Nabalik niya ng simple pero sobrang epektibo. Galing nun. Tapos lip cram ban. Lip cram ba na yun na yung Bisaya versus Tagalog na yung ano na yun. Tema na yun. Oh, Ang ganda ng palitan nila. 1-2. Tapos sa 3, yan nga medyo lumaylay din ng konti si Ban. Yung round 1 sa round 2 nila sobrang dikit. Tapos sa round 3, tingin ko doon nagkaroon ng problema si Ban na di naman siya nag-choke pero yung ano na lang kasi kuya, isa buhay kasi yun eh. Yung pinakalinis na lang din ng performance ba, kung paano mo siya na-deliver yung pyesa mo para sa akin. Yun lang yung nakitaan na ano eh, na flaws o kaya ano, himulmul na lang talaga yun eh. Hindi yeah. na ano ng tama. Kaya hindi lumanding yung ibang punchline dahil dun sa hindi nga perpektong delivery. Yeah. Kumbaga, hindi lumanding yung punchline Hindi sa malutong. crowd ng tama. Ako hindi malutong, hindi siya malutong. Kaya ayun, Solid. nakuha din ni Lip yung ano, panalo kasi si Lip, talagang iba rin si Lip mag-prepare eh. Talagang kahit tapusin niya yung sulat niya sa loob ng 3 days, kaya niyang kabisaduhin yun. Mga ganun Tangina. silip cram. Wild. Kakaiba yung silip cram. Kaya, ayun. Iba din yung ano niya, iba din yung aura ni Lip ng time na yun. Pakiramdam ko gustong gusto niya rin talagang maasampa ng finals. Talagang iba yung pyesa niya na bit-bit nung laban niya kay Aubrey. Tapos laban niya sa akin. Ang laki ng pinagkaiba ng laban niya rito kay Van. Kumbaga, walang barrier. Yeah. Tapos agata. So, ganun. Biglang na-realize ko second round pala kayo, no? Okay. Hindi ko pa nga napapanood pala. Puta, hindi ko pa napapanood mga second round. Mm. Ang napanood ko Ayun pala pa lang ikaw yung tsaka kay ano. sino ba? Kenzer? Okay, cancer ko yan. Kenzer, Yun. yun yung napanood ko. Oo, tama. Tang ina, no? Shit, kaabang-abang. Performance of the night, Biglang Katana. Abangan ko si Katana, pare. sa akin ko katana. Kasi pwede ring GL kasi syempre dalawang battle siya sa loob Oo nga. Oo nga, ng no? gabi. Pero yung performance kasi ni Katana nun, talagang makikilabutan ka na parang ano eh. Parang may pinusuan talaga yung sulat ng ano nun. Ah, Titindig nga to. Andun ako nasa gilid lang yeah. ako ng stage na tumitindig yung balahibo ko sa mga punto niyang binibitaw. Oh, Oh, shit, gago. astig. Astig yung ganun. Kumbaga parang si Katana naglabas ng, kumbaga nag-super saiyan siya. Oo, nag-super side siya. Best performance niya to. Oo. Best na material niya. Ganon. Sa lahat na napanood kong battle niya, eto, pinaka-wild. Solid. Eto, Kabang-abang nga, no? Putang ina. Astig. O, so Katana Lip Cram na. ano Ano? pa mga paparating sa'yo maliban sa posibleng ahon, tas may EP? Ano pa mga plano mo? Hmm, akin kuya, gusto ko talagang mag-expand dito sa ginagawa, sa bilyaran, dito sa passive income ko na business. Kumbaga, gusto ko yung bilyaran ko ngayon, gagawin ko na siyang dalawa kasi nag-aagawan na sila dun sa isa kong mesa. So, gusto ko yun, i-upgrade ko lang yung bilyaran, tapos Yeah. gawa-gawa ng music. Siguro vlog na rin na magba-basketball, magaganon. Oo, astig yun. Kumbaga kung paano natin na magagamit tong social media para magkaroon ng income, syempre. Yeah. Oo, nakakatulong. Nakakatulong talaga, di ba? Mm. Yun siya eh. At nakakatuwa rin na, kumbaga, nabiyayaan tayo ng flip top na meron tayong, di ba? Manonood, So, magi-interest sa atin sa mga ganitong bagay. So, astig din. Ako sa akin, sobrang, ano siya, hindi siya basta-bastang, hindi naman lahat ng gumagawa ng channel, di ba? Umuubra eh, di ba? So, tangina, sobrang totoo yan. solid. Sobrang solid na umuubra. Tangina. Well, salamat sa oras, pare. Tangina. Maraming Ah, maraming salamat kuya. Aabangan ko Talagang abangan ko ang lahat mo para na ilalabas na mm, 'yan. sana nga kuya maano eh.
Mapanood ulit kita bumatel ng Puta, personal. Ay natin, di ba? puta na. Putang ina. Hindi pare, alam mo, kanina sinasabi mo na ang battle masakit. Di ba? Alam mo yun, yung gano'n. Parang Hmm. kumota na ako sa buong Oo yun, nga, oo nga, pare. oo nga. Oo. As Oo. in, Kasi ako, kuya, minsan naiisip ko siya, pero parang fuck, tangina yung proseso natin. mm, Uulit ako ng ganong kaya kahit, proseso. kahit ako, kuya, sa totoo lang, hindi naman sa kota na ako doon sa battle. Pero kasi, parang hindi ko na, parang ayoko nang makarinig ng mga masasakit o kaya may malalaman na naman yung mga tao na bagong ichichismis tungkol sa iyo. Yeah. Baga gusto ko na lang gusto ko na lang talagang makilala yung sarili ko. Makita yung sarili ko sa loob ng siguro the next 5 years. Makilala naman ako pag sa music naman or dito naman sa ginagawa kong basketball content kasi ganun din ang ano ko ngayon, basketball. Basketball ako ng Kailan mo sinimulan yan, pare? Itong basketball, sinimulan ko siya nung nakaraan lang kuya sa 3x3. Naglaro ako sa Motivated 3x3. Mga influencer, mga rapper din, iba't ibang mga So, ano dun, motivated 3x3, artist. ibig sabihin, paligan ni Motto. Hindi kuya, paliga siya ni Ang iba Rendon pala. Labador. Oo. Kumbaga, Rental ibang ano Labador. siya. Tangina, Hindi siya imot. yun ang gina yun ang ginagawa ni Rendon Labador ngayon, para isa sa mga Hmm. pinagkakabalahan niya. Kamusta si Motivated Rendon 3x3. Labador? Ganun ba yung pagkatao talaga niya? Ano siya maayos naman siya kausap. Matalinong ano naman siya, matalinong tao siya para sa akin kasi alam niya kontrolin kung sino yung kung sino yung dapat niya lang din. Kumbaga may barrier din siya sa sarili niya ba. Kumbaga kung alam niya kung ano yung sa tingin niyang para sa kanya na tama, yun din lang din yung nilalaban niya. Pero alam niya paano laruin yung Sockmed kaya yung mga nanghi-hate sa kanya, baliwala lang din, parang ganun. Okay. Kasi hindi naman siya magkakaroon ng connection na ano din ko para sa akin, hindi siya magkakaroon ng connect na mga maayos din na tao kung hindi siya maayos na tao eh. Oo. Kaya Oo. hindi siya Kumbaga, magkakaroon ng wala ring makikipag deal sa kanya mm, kung may mm, problema yung pagkatao, no? Oo mm, nga. mm. Okay, tangin ang kulit, no? So, sumali ka doon, tapos dinodocument mo na rin yung nagkaroon ka na ng parang basketball Mm. channel, ganun. Oo, ganun. Binidyo ko sa kung galing-galing ko dito. Tutuloy-tuloy ko na nga to. So, ano mga plano mo Tutuloy ko na to. content sa basketball? Laging kapag naglalaro ka lang, videohan mo. Tapos highlights mo, Ano ganun. yan eh. Hindi, plano ko 1v1. Kumbaga makikipag 1v1 ako sa mga kung Celebrity. sino mang influencer yan, kung sino mang rap artist yan, battle MC pa yan, o ano. Kumbaga lalabanan ako sila ng 1v1. Wala namang pusta, pero ano lang Yeah, ba? yeah, yeah, Papawis yeah. lang. Oh, parang gandang Sa concept, ano lang. no? Astig. 1v1. Sino mga ano Para mo? mag-aangas-angas. Sino mga plano mo? Sino mga nakausap mo Um, na? Nakausap ko, ang bubungaran ko to ng Mot eh. Kumbaga dalawa mo namin ni Mot. Kumbaga kami ang madalas magkasama. So, Yeah, sasarguhan namin to. Sabi yeah, naman ni Kuya Luns, game daw siya, pero ang trip ni Kuya Luns yata, 3v3 or 2v2. Yan, mga yeah. ganun. Si Kuya Looney. Tapos yung ibang mga artist pa, kukontain ko na lang, madali na lang yun. Kapag Tangina, astig, pare. Astig nasikaso yung na, plano mo. naumpisahan na. Oo, maganda Mm, yung plano mo. di ba? Astig. Pero mabattle pa din ga. Gusto ko pa rin kahit paano. Siguro kung next year mag-hitman to o ah, swertehin dito sa gagawin kong content na to. Tingin ko gustuhin ko pa rin bumatil kahit papaano isang beses sa isang taon. Yeah. Kasi parang parang pag hindi ako bumatil, pag may time na ang tagal mong walang battle, hinahanap na rin talaga din siya ng Yeah. katawan mo eh. Parang gusto mo yung parang tattoo, gusto mo yung sakit Yeah. Tsaka, Parang, ano yun eh, nakakatulong talaga sa iba mong ginagawa. Parang marketing, advertising mo yun, pare, na, yo, ito mm, yung mga pinopromote ko din. Pwede natin tingnan na ganun siya, mm, di ba? Pang-promote ng mga negosyo at music, whatever. totoo, totoo, totoo.
Astig. Pampaboost din. Pang-up. Oo, yun. Ang ganda. Ang ganda nga ng platform ng flip top dahil kapag ginamit mo ng tama ng ganun, puta, may kinabang ka talaga sa iba pang ano mo yun. No? Tangina. Kuya. Oo. Gamit na gamit. Mm. Well, yun nga. Salamat. Salamat ulit, pare. Tangina. Kuya, maraming salamat sa pag-imbita dito. Oo naman, putang ina. Yung karangalan sa inyo, kuya, siyempre. Tanginan to ng bola pa, oh. Pan mo, kuya. Ano ka ba? Ulul, tangina, oh. Pilit na pilit Sa mga, magsabi, oh. ang Tangina. bait-bait kuya, no? Ang Oo, bait-bait ko tangina. dito. Hindi mo naman kailangan magpanggap sa akin, pare. Ang Yeah. bait eh. Kuya, Oo. maraming salamat talaga. Maraming salamat sa Salamat pag-imbita. kay Rap. Ay, hindi. May isa pa akong tanong. May oras ka pa? Meron kuya. Okay. Ano lang, tatanong ko lang. Okay lang ba? Pwede ko naman i-edit, pero bakit naging Nebson ang pangalan mo? Hmm, yung ano kuya, yung Teka, pangalan okay kasi lang ng ba? kuya ko. Okay lang? Okay lang kuya. O gusto mo Walang edit problema. ko yun? Kasi syempre, Okay personal lang, mo walang nung problema. ano yun. Okay. Okay Oh, lang yan. sige, sige, Walang sige. akin. Okay. Yung Neb kasi kuya, kinuha siya sa pangalan ng kuya ko. Yung kuya ko kasi Neb Anthony. Tapos yung ate ko naman, Sona. Kaya Nebson. doon siya parang sinapol na lang yung pangalan nila doon. So, Neb tsaka Sona, yun, so, Nebson. bakit Neb Anthony ang utol mo? Ano ba airpat mo? Ben? Benny. Putang ina, ang kulit, no? Kaya bago pa magbaliktaran si Mot, nauna yung papa ko. Huwag siya mag-angas-angas dyan. Bakit ka lagi Mark? At kay Ram Mark? O bakit? Siguro, yun nga, syempre, mabait daw siguro ako kasi pinangalan ako sa Biblia. Kaya Hindi, ibig Mark, sabihin Mark Nebson, ganun. Mark Nevson yung ano ko yun. Parang pangunang pangalan. Hindi ko na alam kung bakit Mark. Pare, alam mo, mabait ka daw, kaya Mark, sa Biblia. Tangina, hindi ako maniniwala doon. Dahil Mark din ako eh. Di ba? Ayun nga pala. Oo nga pala siya. Di ba? Parang, Tayo nga pala, mga Mark. tingin ko magkikita tayo sa impyerno. So, hindi mabait yan. Tais doon niya. De, yun lang. Salamat. Salamat kay Ram. So, Kuya, dali. So, maraming anong palayaw salamat. mo? Kay Ram talaga? Mark, kay Ram, Neb, ano tawag sa'yo ng mga tao? Di, Plong. Plong? Yun yung palayo kuya. Plong. Ba't Klong. 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 Bakit Klong? Dahil Mark. Hindi ko din alam. Hindi ko rin alam sa magulang ko kung bakit gano'n nila ako tinawag. Okay. Ang layo Ayun. sa pangalan ko eh. Ano lang, curious ako kung bakit Nebson eh, di ba? So, yun, salamat sa pag-explain pare. Yeah. At salamat sa oras. Salamat kuya. Salamat sa time. nagkakwentuhan tayo sa wakas, no? Oo kuya. Talaga din. Good luck. Kakapanood ko lang ng ano nyo kuya eh. Kakapanood ko lang nung episode nyo ni J Black eh. Tinitignan ko din kung ano yung mga tanong ba. Inaari ko din ba. May mga mat kang itanong eh. Hindi mo nanagot yan. Parehas ba yung tinanong ko sa'yo sa kay J Black? Tingin ko hindi. Wala, hindi naman. Okay pare, thank Kaya you maraming pare. salamat ulit sa pag-imbita. Yes sir. Peace pare. Salamat kuya.